guys, welcome again sa ITS, Information Technology Skills. This is the part 2 of our Java file handling. So part na to, we're going to create a file, write something dun sa file, and let's try to delete a file. Okay, so kung hindi nyo pa napanood yung part 1 ng Java file handling natin, ilalagay ko sa taas ng screen nyo or sa my description box yung link para mapanood nyo. Okay, so let's start. So, here guys, meron tayo nung code natin. Itutuloy lang natin yung code natin dun sa part 1. Okay, so, ulit ko, you can have the code or panoorin nyo yung video ng part 1 natin. Lalagay ko yung link sa my description box. So, ngayon guys, ang gagawin natin, tanggalin muna natin tong part na to kasi this part is use or from the user para mag-enter siya ng file name na bubuksan niya. So, ngayon, wala tayong bubuksan muna na file, but we're going to create a file. So, comment lang muna natin tong code na to. And ngayon naman guys, ang ipa-prompt natin is, tatanungin natin kung ano yung pangalan ng file na gustong i-create ni user. So, copy muna natin tong mga codes na to and I'll be explaining kung ano ibig niyang sabihin. So, ngayon guys, ipaprompt natin si user, create new file, tapos kukunin natin yung file name nung gagawin nating file from the user. Tapos, let's say, gagawa na lang tayo ng method to create the file. The name of the method is create file. Tapos, ipapass natin doon yung file name na binigay ni user. So, dito sa taas na lang ng void main natin ilagay or gawin yung new method. Okay, so copy this code na muna and I'll be explaining kung ano ibig niyang sabihin. So, ngayon guys, tulad ng ginawa natin kanina, magpa-prompt tayo kay user ng create new file. Then, kukunin natin yung bagong file name na i-create ni user dun sa folder. So, we have this folder na Java file. This was created dun sa first video natin. And, meron tayo nung project natin dito. Ito yung Java file na project natin, which is the same dito. And, yung test natin, this is the first file na ginamit natin dun sa part 1. Which is, ito yung kinuha natin yung information and inopen natin dun sa part 1. So, ayan guys, kung titignan natin, isa lang yung text file natin. So, gagawin natin, we're going to create new text file na depende kung ano yung i-enter ni user na file name. And dito, meron tayong bagong method na ginawa, which is create file. Kinall natin dito sa my main method, yung create file, and pinas natin yung file name na type ni user. Okay? So, ginamit natin yung try-catch para malaman natin, let's say, kung may error, syempre, dapat i-catch niya. So, meron tayong IO error dito. Kapag nagka-error, magpa-prompt na lang siya na an error occurred. Pero pag walang error, guys, magka-create tayo ng object, which is a file. The name of the object is myObject, OBJ. And this object will contain yung file name na tinype ni user. Yun po yung pinas natin dito sa argument ni create file. So, yung myObject, guys, gagamitin natin to create new file. So, kapag nagawa na yung new file na yon, i-display natin is file created. Then, kunin lang natin yung name nung file na tinype natin, which is yun lang din naman yung pinas natin dito sa my new file. Okay? So, ginamit lang natin yung get name na method. Then, if the object is already created or mahanap na yung object name dun sa folder, so sabihin niya lang na the file already exists. So, let's try to run this program. Sa general output, makikita nyo, meron tayong prompt na create new file, which is ito yung nakalagay dun sa main method natin. And titingnan natin lang dito sa my folder natin na Java file, yung test.txt lang ang nakalagay dyan. Okay? So, let's try to type or create another file. So, let's say test2.txt.
yun yung gusto nating i-create. Then, click lang natin yung enter. Then, sasabihin niya, file created, tapos yung name na nilagay natin. Ngayon, balikan natin yung Java file. Makikita nyo guys, meron na tayo ditong another text file which is test2.txt. The same dun sa create natin na file. Kung i-open natin to guys, kikita nyo, notepad siya kasi nga text file and empty siya. So ngayon, lagyan naman natin ng content or laman tong test2.txt natin na file. So, kung titignan natin guys, yung na-create natin na file is empty. Wala siyang laman. So, paano naman guys kapag nag-create tayo ng file and magsulat na tayo agad ng content or laman dun sa loob ng file na yon. So, yan naman yung gagawin natin ngayon. Copy this code and I'll be explaining kung ano ibig niyang sabihin kapag nag-write tayo ng message dun sa loob ng file na create natin. So, dito tayo mag-code sa baba ng create file. So, after natin mag-create ng file, guys, ipaprompt naman si user or ipaprompt natin si user, what is your message? Ito yung message na dapat maisulat dun sa loob ng file na create natin. So, magta-type si user. After mag-type ni user, magko-create na lang tayo or magko-call na lang tayo ng method name writeFile. So, inside the writeFile, ang ipapass natin is the file name, yung bagong file na create ni user. So, that is new file. And yung message na tinaype ni user. So, for the writeFile na method, magta-type tayo dito sa taas ni yung main method. Copy muna natin yung code. Okay guys, so ito yung method natin na writeFile. So, na-accept niya is of course the file name nung gusto nating sulatan and the message. Meron ulit tayo nung try catch natin. So, ang ika-catch niya na error is the IO exceptions. Tapos, pag may na-catch na error, of course, i-display niya an error occurred. Dun sa loob ng try, gagawa ulit tayo ng object natin, my OBJ. It is a file writer. So, ang hino-hold niya is the file name na gusto nating sulatan. Then, we're going to use the method na .write. This is a method for file writer. And inside the parenthesis is the message na gusto nating i-display. So, wrong spelling. This is E. Then, after typing or writing the message, i-close ulit natin yung object natin na myOBJ. Then, display natin yung successfully wrote the message. Let's try to run this program. So, kung titingnan nyo dito sa my general output, it will ask the user to create a new file. So, kanina, create natin na new file is the text2. Wala pa siyang nakalagay na message sa loob kasi wala pa tayong write. Ngayon, try na natin gumawa ng another test. This is test3.txt. Okay, enter lang tayo. Di-display niya, file created, yung test3. Then, maglalagay tayo ng message. Ang lalagay natin sa message is, hello, I am ITS. Yan yung message na gusto kong ma-display dun sa test3. Click ko lang yung enter. Okay, naka-display na is successfully wrote the message. Kung titignan natin dito sa Java file na folder natin, meron na tayong another test that is test3.txt. Yan yung file na create natin. Then, try nating i-open. So, ngayon guys, hello lang yung naka-display. Bakit hello lang? Tignan ulit natin. Okay, so I use kasi next dito. So, bawal lang space. So, let's have next line. So, if you are using yung next line na method guys, para hindi siya diretso yung line. Kasi, pag ganun ang nangyari, pag ginamit natin ang next line na method, it will display this part and call niya na agad. Okay? So, kailangan muna nating tanggalin yung enter kasi yung next line, mag-enter siya. So, para ma-remove yung enter, i-call natin siya na walang mag-hold. So, scanner.nextLine. Ganyan lang po siya, guys. Then, try ulit natin siyang i-run.
Yan, sa general output, meron ulit tayo ng create new file. So, test3 ulit ay ilalagay natin dito. Pero dito sa folder natin, meron na tayong test3 kanina. So, delete na lang natin to. Then, continue natin yung pagra-run natin. Okay, so, click enter. Nag-display, file created, test3.txt. Then, let's have the message, hello, I am IDS. Then, click natin yung enter. Okay, so successfully wrote the message. Kung kanina, hello lang yung na-display, tignan natin kung ano yung di-display niya ngayon. So, open lang natin tong test3.txt. Observe, na-display na po yung buong message. Okay, so next time lang gamitin natin. So, we're done with creating new file. What if magde-delete naman tayo ng file? Okay, so this is for creating a file. Comment na lang muna natin siya. To delete a file naman guys, mag-prompt na lang tayo kay user na tinatanong natin kung ano yung file name na gusto niyang i-delete. What file you want to delete? Then, kunin natin yung file name kay user ulit. Then, after getting the file name kay user, gawa na lang tayo ng method name delete file. Ang ipapass natin dun na parameter is the file name na tinype ni user. So, that is the del file. So, ang code naman ng delete file natin, ilalagay ulit natin dito sa taas ni main method. Okay, so enter na lang ulit tayo dito. Then, copy this code. So, ito po yung code ng delete file natin, guys. So, it will accept yung file name na tinype ni user. And, create na lang ulit tayo ng object for the file. Okay, so, tatanungin natin if the object has been deleted. Kapag true siya, it will display file deleted. Kapag hindi, or hindi niya mahanap yung file na gusto mong i-delete, fail to delete the file. So, try natin i-run yung program. Okay, so we have some error. Yung system natin, lagyan na lang natin siya ng wrong spelling. Okay, then try ulit natin siyang i-run. So it will prompt the user or ask the user what file you want to delete. Titignan ulit natin dito sa Java file na folder natin. Meron tayong tatlong file. So test, test2, and test3. So let's try to remove first test3.txt. Click lang natin yung enter. Ang nakalagay ngayon dyan is a file deleted. So, balikan natin yung folder. Ngayon, dito sa folder, makikita nyo, wala na si test3. Then, try ulit natin siyang i-run. I-type ulit natin is test3.txt. Enter lang natin. Ang naka-display naman na ngayon is failed to delete the file. Bakit siya failed to delete the file? Because the file name test3.txt is not found dito sa folder natin na Java file. So, that's it guys. We're done with creating new file, write file, and delete the file. So, kung nakatulong tong video na to, don't forget to like. And kung gusto mo pang matuto about computer programming, don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Bye!